Nako, eto, pag-usapan natin mga kababayan. Eto na nga ba ang katapusan ng mga Duterte? Yan po ang ating alamin ngayon at pag-uusapan dito sa ating video na tampok ngayon mga kababayan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Okay, so eto mga kababayan, no, balikan lang natin itong video na to no, na nakita ko lang din mga kababayan at gusto ko lang ding i-share sa inyo mga kababayan. Okay? So, neto nakaraan ay meron pong mensahe ang ating pangulo, ang ating Vice President Sara Duterte no, para sa ating kababayan sa buong bansa mga kababayan no, na tila nag-react po no, mga kababayan natin na sinasabing parang nga daw gustong mangyari kalimutan na lang lahat no ang mga nangyari no neto mga nakaraang taon mga babayan at ano po ba sa palagay ninyo no may karisma pa ba o mananalo pa rin ba etong si Sara Duterte pag siya pa ay tumakbo ng bilang pangulo ng ating bansa? Kayo po ba ay papayag na manalo ang ating Vice President bilang Pangulo ng ating bansa mga kababayan? No, dahil nga po ayon dito sa balita na to, sa patong-patong na issue na kinakaharap ng pamilya Duterte sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC at impeachment case laban kay VP Sara Duterte, tuluyan na nga bang nabawasan ang impluensya nila sa politika? No, yan po ang ating alamin ngayon mga kababayan. Ito po yung video na yan. No, i-share ko lang din po uli sa inyo para ma-remind, no, ma-refresh ba tayo mga kababayan sa mga nangyayari. Okay? So ang tanong kasi dito mga kababayan, kung ang political influence ba ng mga Duterte ay humina na nga ba? No, o may pag-asa bang manalo ang Vice President bilang Pangulo sa 2028 mga kababayan? Okay, so ito, huwag na natin patagalin ito. Umpisaan na natin. Let's go. Alam nila, palapit na sa kanila yung mga kaso eh. Either ICC, Ombudsman, or Sandigan Bayan. Yan yung mga kasong isinampas sa yan yung mga kasong hahabol po no, dito sa mga Duterte, mga kababayan. So, tingin ko, ngayon ay hindi na yun yung kanilang strategy. So, pupunta sila sa 2028. Pero in between now and 2028, maraming pwedeng mangyari against them. Diba? Marami talaga pwedeng mangyari, mga babae, lalo hindi sila tumitigil no, sa pagbanat sa ating gobyerno. Pero actually, nakikita ko dito, mga babae, baka maglaylo na to. No, baka maglaylo na sila kasi 2026 na, mga babayan. At 2 years na lang, 2028 na. So mukhang magpapabango na itong mga Duterte, mga kababayan. Kasi meron mga nagsasabi, yung mga nangyayari sa kanya noon, it generates sympathy for his children, for Sarah, ganon. Ikaw, anong tingin mo? Halimbawa, ganyan, nakikita, alam mo naman dito pag nakikita, ay talo. Mukhang hindi na masasalba, no? Alam mo naman ang sympathy dito. Ikaw, anong tingin mo? Anong impact sa mga... Well, two-edged yan eh. Two-edged yan eh. Dati kasi ay tinisigaw pa nila ay bring him home. Ibig sabihin, umaasa pa sila na pwede siyang ibalik. Ngayon, parang sarado na yon. Yung decision a few days ago ay in a way statement na hindi na to makakabalik. Okay, so yun po yung nakaraang hearing po no, dito kay dating Pangulong Duterte. Diyan po sa ICC, mga kababayan, yung usapin no, na kung siya po ba no, ay makakabalik o makakalaya sa ICC, mga babayan, at yan nga po ay na-desisyon na ng ICC. No, na siya nga po ay fit to stand trial na rin po. 'Di ba? Kasi yun yung yun yung dinidepensa nila 'Di ba? Na hindi na raw fit to stand trial itong si Duterte at yung request nila na interim release, no, na ita-transfer si Duterte, 'di ba? At tama naman yung sabi ng ICC para sa akin, no, na may impluwensya pa rin talaga, no, itong mga Duterte. Kasi imagine ninyo nasa Senado pa rin. Sino ba mga nasa Senado? 'Di ba? May tinatawag nga tayo na Duterte Block. 'Di ba? So pag kumilos yung mga yan, yung mga senador na yan, mga kababayan,
kung ito pong si dating Pangulong Duterte ay pinayagan sa kanyang interim release, mga kababayan, pag kumilos yung mga senador natin, siguradong makakabalik ng Pilipinas yan. At yun yung kinakatakutan na mangyari netong mga biktima. Nung nagsampa ng kaso dito kaya dating Pangulong Duterte. Kasama po yung isinampa na kaso ni Trillanes. 'Di ba? Yung mga biktima po ng war on drugs. Kasi ang iniisip nila, pwede silang balikan Dahil nga may connection pa rin etong si dating Pangulong Duterte. No? May political pa rin yan, strength pa rin yan, mga kababayan. 'Di ba? So yun yung kinakatakot ng ICC kaya hindi po pinayagan yung kanyang interim release. Itutuluyan ako ng ICC. At kung ikaw ay tuloy-tuloy na yung kaso ng crimes against humanity, ang epekto niyan hindi lamang sa mga OFW around the world na very strong base ng mga Duterte before. At yun yung tinatarget ni Sara Duterte, mga babayan. Diba? Kung mapapansin ninyo, nung mga nakaraan, panay po yung kanyang travel abroad. No? At ang kinakatwiran po netong si Sara Duterte, visit sa mga OFW. No? Pero anong nangyayari? Doon sa pag-visit niya, mga babayan, puro mga Duterte supporters yun nandun. At ang sigaw nila ay pabagsakin ng gobyerno. Siraan ng gobyerno, yun yung nilalaman ng kanyang speech. Siraan ang ating Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba, mga kababayan? So parang balat kayo lang yung sinasabi niya na pagbisita sa mga OFW. Dahil kung titignan natin, ang talagang binibisita niya ay yung kanilang mga supporters. Yung mga DDS supporters. 'Di ba? Kahit pa paano mag-i-impact yan dito. No? Sympathy, yes. Pero yung sympathy dun sa grupo mo na. Yung kumbinsido na sa iyo. Yun yung mga Duterte supporters na OFW. I doubt kung makakakuha siya ng sympathy dun sa mga BBM base, dun sa mga independent, or dun sa mga pink. Makakakuha siya ng sympathy dun sa kanila na. Oo, dun na lang sa mga Duterte supporters nila, mga babayan. Kasi sabi nga nila yung mga DDS na lang ang mga naloloko nila no? Alam nyo kasi ganito yan, mga babayan, no? Kung titignan natin, dapat, hindi nila binanatan itong mga kakamping ko, itong mga dilawan, mga babayan. Kasi nangyari, pinaliit nila, yung mundo nila, mga babayan. Mali yung strategy nila na ginawa. Ang ginawa kasi nila, imbis na makipag-aalayan sila, binanatan kaagad ang ating Pangulong Bongbong Marcos at binabanatan din nila at the same time, yung mga kakamping o yung mga dilawan, mga babayan. 'Di ba? So akala kasi nila ganong kalakas, ang kanilang suporta. Pero marami na pong nadidismay No, lalo na nung sumabog etong mga iba't ibang di umano'y iskandal. Yung mga kinasasangkutan ng Vice President Sara Duterte. 'Di ba? So marami na nadismaya dito kay Sara Duterte. Kaya may mga DDS po, mga babayan, na tila ayaw na rin sa kanila. 'Di ba? So mali yung strategy nila na ginagawa. Imbis na kumampi sila o himasin nila itong mga kakamping, binanatan pa ng mga DDS. Hindi naman kasi ganun kalaki talaga ang suporta nila. At syempre, hindi lang naman yan ang mangyayari pa. Malamang kasuhan na si Pulong dun sa kanyang 51 billion na nakuha in less than 3 years. No? Malamang makasuhan din si Bato at saka si Bongo ng ICC. Kaya nga ang focus nila, mga babayan, wag pumunta doon sa administrasyon ng dating Pangulong Duterte yung investigasyon pagdating sa flood control. 'Di ba? Talagang ang idinidikdik lang nila is yung dito sa administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos. Hindi naman nata po pwede 'yon. 'Di ba? Sabi nga ng ilang senador, dapat lahat 'yan. Hanggang doon kung saan nagsimula talaga 'yan. Kung saan nagsimulang yumaman etong mga diskaya. 'Di ba? Kasi doon nagsimulan lumakas Kumbaga, dati meron na, pero mas lumakas
o mas dumami ang mga flood control projects na yan at mas malalaki yung naging kickback, mga kababayan. Diba? During the term ng dating Pangulong Duterte. At ang pinag-uusapan po, hindi na milyon, bilyones na, mga kababayan. Imagine ninyo yun. Diba? Yun yung nakikita natin sa mga balita. No? Malamang makasuhan din si Bongo sa ombudsman. Malamang makasuhan yung kanilang mga kaalyado sa Senado. Chingoy, Cheese, Joel Villanueva. At malamang, pag binuksan na yung bank accounts si Sara, magkaroon na rin yan ng negative impact. So yung Ngayon, yung bank accounts pa yan ni Sara Duterte. Diba? accumulation ng lahat ng yan, hindi lang yung ICC, tingin ko sa balance sheet will have a negative impact on the Dutertes. Sige, kung out of the question na yung yung I shall return, yung MacArthur scenario para kay Duterte, kay Digong, kaya ng mga anak niya na mag-take over? Kasi sinasabi ng mga tao, I don't know her personally, no, pero VP Ito. Pakinggan natin maigi to, mga babayan. Sara doesn't have the charisma of the father, eh. Di ba? Kaya yun, lalo naman yung mga lalaki. Pero Pwede, it's either VP Sara or Bongo, di ba? Yan lang naman yung iniisip na kung sakasakali makakapalit kay Digong, kung sakasakali lang by 2028. Sa tingin mo, kaya pa nila, considering what's happening now? Yes, lahat naman possible pa rin eh. Pero kung makikita mo yung messaging nila in the past few months, Ami, ang messaging nila ay extra-constitutional na eh. Yes. Yung kanilang mga talking heads ay withdrawal of support eh. Uprising yung kanilang sinisigaw. Nawala yung element na yon nang mawala yung iglesia sa kanila. Gamitin nila yung lakas ng AFP, pinapabaliktad nila, mga babayan. No, etong taon na to, lahat yan ginawa nila. No, kung maalala ninyo, gusto rin nilang infiltrate yung peace rally ng INC, pero hindi sila nagtagumpay. Parang gusto nila mangyari i-convert, no, yung rally na yon, peace rally ng INC, into a DDS rally, pero hindi nangyari, mga babayan. Okay? So napakaraming rally ang nangyari sa ating bansa etong taon na to. Pero hindi nila yan na-convert into a DDS rally. Why? Maraming taong galit, no, sa ginagawa ng mga DDS. Mga babayan. Ayaw kasi ng taong bayan yung ginagawa ng mga DDS, no, na panggugulo. No? Ayaw na rin ng taong bayan at ayaw na rin, no, ng armed forces, ng AFP, ng PNP na gagamitin sila sa politika. Which is good. Dahil matatalino na yung mga nakaupo na general ngayon. At hindi sila nagpaudyok at hindi sila nagpagamit sa mga politiko. Diba? At nung hindi nila makumbinsi yung military. Diba? So, parang I'm not sure anong plano nila ngayon between now and 2028. Dahil ang gusto nga nilang gawin yan, dahil alam nila, palapit na sa kanila yung mga kaso eh. Either ICC, Ombudsman, or or Sandigan Bayan. So, tingin ko, ngayon ay hindi na yun yung kanilang strategy. So, pupunta sila sa 2028. Pero in between now and 2028, maraming pwedeng mangyari against them. Hindi lang mga hearings sa Kongreso at saka sa Senado, hindi lang sa Quadcom o Blue Ribbon, kung hindi mga konkretong kaso na yung isasampa. Hindi lamang sa mga tao sa gobyerno ngayon, kung hindi yung mga tao sa gobyerno nung nakaraang gobyerno. Which is dapat. Yung Duterte government. Okay, so yung mga babayan which is dapat, no, na hindi lang sa administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos, no, yung mga makakasuhan. Kailangan balikan pa rin yung dating administrasyon. 'Di ba? Kasi yung pilit na sinasabi ng mga DDS, tapos na yan. No, hindi nyo na dapat imbestigahan yan. So parang ganun na lang din ba yun? Kakalimutan na lang yung mga ninakaw nung panahon na yun? Mga babayan? No, which is hindi ata tama yun. Nakikita nyo yung thinking ng mga DDS, mga babayan. No, nakikita ninyo yung pag-iisip nila. No? Pero
yung ginawa o yung nangyari no na ibinabatong sa dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., mga kababayan. Yung sinasabi na may ninakaw daw siya, marami daw pinapatay nun, binabalik-balikan nila. 'Di ba? Hindi mamatay-matay sa isip nila 'yon. Pero yung ginawa ng dating Pangulong Duterte, gusto nilang burahin. 'Di ba? Nakikita nyo yung pag-iisip ng mga DDS, mga babayan? Ganon sila mag-isip. No? Maliliit nga kasi utak ata. Okay? So yan, hanggang dito na lang muna ang ating video ngayon. At muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mob Sits Mobs TV. Peace. I'm out.